Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain. Purihin, Diyos, purihin. Alleluia, alleluia. Lapit sa hari natin. Purihin, luwag at inbiyaya at panliligtas sa ating nagugupiling sa salay hanguin. Alleluia, alleluia. Gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, lumalangin. Alleluia, alleluia. Diyos na mawain. Angeles ako'y taasan na pupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, alleluia. Diyos, purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa, at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ang mga dalaga, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi. Ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Mangagsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit.
at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sa makatwid po baga sa loob ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan, kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang sanktuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ang lahat ng bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Atin na pong pasimulang pailanglangan ng bunga ng ating mga labi na pumupuri at lumuluwalhati sa banal at malinis na pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo. Una po nating awitin ang bilang 122 sa atin pong mga imnaryo. Sa iglesia ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay sa krus ay na
siya walang dungis, di man dapat ay nagtiis si Jesus na malang sakit. Atin pong patuloy na purihin, sambahin at luwalhatiin ang banal at malinis na pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Awitin po natin ang 125 sa ating mga himnaryo. Sa paanan mo'y nananambilan, O Diyos na aming katubusan, mga aliping may kasalanan, pagpalain mo, bendisyonan ang buhay naming nipos ng dusa. Tulungan mo na lumigaya ang landas namin sinasalungan ay
Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha ka pong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari, ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinaka makapangyarihan ka po sa lahat. Panginoon, na sakbibi ka sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong pagbibiyaya, ngunit ikaw po ay Diyos na napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Ama, sa banal sakdal, malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, wala pong sawa, itinitiklop po namin muli ang aming mga tuhod. Una na nga po dito sa iyong munti at maralita, dampang bahay dalanginan sa Los Angeles, California, sa bawat tirahan ng aming mga minamahal sa buhay at sa lahat po ng mga lalaki at mga babae na araw-araw po tinatawag mo sa iba't ibang panig nitong buong sanglibutan sa pamamagitan po ng karunungan na iyong pinalago sa mga huling araw. Ama naming Diyos, tanggapin mo po ang aming pagpapailang lang ng aming mga tao sa pusong mga pagpapasalamat. Amang banal, maraming salamat sa iyo. Napakamapayapa ng mga araw na pinalipas mo pong muli sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Ama, hindi mo binawian ng buhay ang sinuman. Pinakain mo po kami dinamtan, pinalalakas, pinagagaling ang aming pangangatawan. Pinagbubuksan mo rin kami ng magagandang pintuan ng kapalaran. Pinagaling mo rin, pinagbutit iningatan ang aming sariling mga kabyak ng puso, ang aming mga anak, ang aming mga manugang, mga apo, at mga kamag-anakan sa laman. At sinasampalatayanan po namin na bagaman kami po ay malalayo sa pangangatawan sa isa't isa, kami pong lahat masusumpungan mong nagkakatipon sa Espiritu sa aming mga dampang tahanan. Pinasasalamatan ka namin, Amang Banal, maraming salamat po sa iyo. Sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, niluluwalhati namin ang kagalang-galang at malinis mong pangalang Kristo Jesus. Sa Espiritu mo po't sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Amang Banal, nalalaman mo kung papaanong ginugol namin ang mga araw na ipinautang, na nagdaan, na ipinautang mo po sa amin, at kami po umaamin sa iyong hindi kami naging sakdal sa iyong banal na paningin, ngunit ipinakikiusap namin sapagkat hindi mo dinirinig, hindi mo pinakikinggan ang panalangin, ang paninikluhod ng mga taong nangagkakasala, alang-alang po sa iyong banal na ebanghelyo, sa iyong mga banal na salita, alang-alang sa pangalan mong Diyos at Kristo Jesus. Patawarin mo po kami, Ama, sa lahat po ng aming nagawang kasalanan. Amang Banal, sa Huwebes po ng gabing ito, hayag sa iyo kung sino-sino ang bawat isa sa amin. Kami po ay nangauuhaw, kami nangagugutom sa iyong mga salita na lipos ng Espiritu at lipos ng buhay. Kasangkapanin mo po sana muli ang pinakahamak mo at wala mong kakabukabuluhang alipin. Linisin mo po ang kanyang puso, banalin mo po ang kanyang kalooban, dagdagan mo po ang kanyang kaalaman at ang kanyang katalinuhan. Bigyan mo rin sana ng bisa at kapangyarihan ang kanyang tinig, na kung mapakinggan namin ang kanyang mga aral na nagmumula sa iyong mga banal na kasulatan,
Mangagsisampalataya kaming ikaw nga ang aming nag-iisa at buhay na pastor, ang Diyos ng aming mga kaluluwa, ang aming Panginoong Hesukristo, at kung paanong kinakasangkapan mo lamang ang iyong mga propeta ng kani-kanilang mga kaarawan, gayon dinawa ang patuloy mong ipagkaloob sa iyong mga hamak na lingkod sa huling araw na ito. Gamitin mo lamang na isang mabuting kasangkapan ang bibig at labi ng iyong alipin, at kung dumating sa amin ang kanyang mga tinig, ang iyong palatuntunan, kami po ay mga tutong lahat na magsisunod sa iyo, sa iyong mga banal na salita na lipos ng Espiritu at lipos ng buhay. Amang banal, kami ay umaasa. Kami po ay sumasampalataya na habang kami po ay nagsisipakinig, dadalawin mo po kami sa silong ng aming mga tirahan, hihipuin mo po ang bawat isa sa amin, pagagalingin mo po ang sa amin, pinasapitan mo ng iba't ibang karamdaman, bibigyan mo rin ng kalutasan lahat po ng aming mga suliranin sa pang-araw-araw naming ikinabubuhay, at una na nga na iyong hihipuin ang marami ng sa amin patuloy na tumatanda at nanghihina, tulad po ng iyong hamak na lingkod, gayon din po ng aking mahal na kabyak si kapatid na Rosita. Hindi mo rin po pababayaan si kapatid na Prospero at Glenda, si kapatid na Expectacion, si kapatid na Mirna Mercedita, si kapatid na Mary Jane, at ang aming sariling mga mahal sa buhay, lalo na nga po ang lahat ng aming mga kaibigan at ang mga tunay mong mananamba sa Espiritu mo po sa iyong katotohanan, na ang kani-kanilang mga pangalay hindi na nasambitla ng iyong hamak na lingkod. Sinasampalatayanan po namin, diringgin mo po sa iyong kaharian sa langit, iyo pong ibabasbas, iyo pong gagawin at ibebendisyon sa amin, sa pangalan mong Kristo Jesus ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon po, mga ginigiliw, pinagpipitaganan po namin na mga tagapakinig. Una na nga po, charity begins at home. Atin na pong ayusin, husayin ang ating sariling mga kaluluwa, ang ating mga kabyak, ang ating mga anak, mga manugang, mga apo kasangbahay. Ayusin na po natin ang ating mga sariling sangbahayan. Ihanda na po natin pati ang ating mga banal na kasulatan. At tayo po ay magpapasimula na gumanap ng ating banal na pananambahan o ng mga pag-aaral natin, pakikinig ng mga salita ng Panginoong Hesus, na ibig niya na ating mapakinggan at maisakabuhayan. Buksan po natin ang ating banal na Biblia sa aklat ng Ebreo. Una ko pong babasahin sa King James Version, na pinanggalingan po ng ating Tagalog 1905 na dinala sa atin ng mga Amerikano. By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it he, being dead, yet speaketh. Sa Tagalog po, sa pananampalataya, si Abel ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain kaysa kay Cain. Sa pamamagitan nito, sinaksihan sa kanyang si Abel, ay matuwid na nagpapatotoo ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob o sa kanyang mga handog, at sa pamamagitan nito, patay na si Abel ay nagsasalita pa. Napakaganda po ng ating banal na paksa
At napakalungkot na aminin na hanggang ngayon po napakaraming mga kaluluwa ang hindi pa rin nakakaintindi ng mga aral na ibig ng Diyos na dito ay ating namnamin. Kumbaga sa isang pagkain, ating kukuhanan ng sustansya para ang ating mga kaluluwa ay lalong maging matitibay sa Panginoon. Kaya nga po bilang pagpapasimula, ayon po sa ating pag-aaral, una po nating itatanong, ano ba ang tinatawag na pananampalataya? Sapagkat sa pananampalataya, si Abel naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain. Ano ba ang pananampalataya at bakit? Ang pananampalataya ni Abel, nang siya'y maghandog, naging mas kalugod-lugod, tinanggap ng Diyos. At bakit naman ang handog ni Cain ay hindi tinanggap? Mga ginigiliw naming tagapakinig. Pabayaan po natin na ang banal na kasulatan ang sa atin ay magpaliwanag. Una nga po nating itatanong, ano nga po baga ang tinatawag na pananampalataya? Sa aklat po ng Ebreo, Kapitulo 11, versikulo 1, ganito po ang sinasabi ng Diyos. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan. Ebreo 11.1, ang pananampalataya daw po, kapanatagan. Pag sinabing kapanatagan, komportable, panatag na panatag. Saan po baga magiging kapanatagan sa ating mga tao ang tinatawag na pananampalataya? Kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Yung po palang bagay na iniintay pa lamang natin, hindi pa natin namamalas, hindi pa natin nakikita, hindi po natin nararamdaman pa, panatag tayo na darating yun. Alin ba yung darating na ating kailangang panampalatayanan ng komportable na ito nga ang mangyayari? Ang katunayan, the evidence sa Bibliang King James sa English, ng mga bagay na hindi nakikita, the evidence of the things that were not seen. Hindi nakita ng mata nating mga tao. Sa makatwid yan ang tinatawag na pananampalataya. Sa pananampalataya, ang handog ni Abel ay naging kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa Diyos. Alin ba yung pinanampalatayanan ni Abel? Na yung kanyang inihain na mga taba ng kanyang mga hayop, ng kanyang mga inaalaga ang mga tupa, ayun ang gusto ng Diyos. Kaya nga ang wika ng Biblia, kahit na nga po patay na si Abel, dahil nga po yun ang kanyang pananampalataya, yun ang gusto ng Diyos, naging kalugod-lugod, kahit patay na si Abel, nagsasalita pa, nangangaral pa mga kapatid at mga magulang. Bakit nga po baga? Kapag ang isang tao ay walang pananampalataya sa tinatawag na hindi nakita ng kanyang mata, hindi siya magiging kalugod-lugod. 11:6 ng Ebreo din po. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa kanya. Ito po, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya na may Diyos. At siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kanya ay nagsisihanap. Ito po pala, ang kabuuan ng tinatawag na pananampalataya na hindi nakita ng mata nating mga tao, na ito pala ang unang-unang tumupad pala nito, ang lalaking anak ni Eva at ni Adam, ang lalaking si Abel, na nang sila'y pag-utusan ng Diyos na magsipaghandog sa kanya, ang kanyang pinanampalataya ng katanggap-tanggap at gusto ng Diyos, walang pag-aalinlangan, yung bunga, yung mga taba ng kanyang mga tupa, at hindi nga siya nagkamali.
nakita ng Diyos ang kanyang pananampalataya, naging kalugod-lugod siya sa Diyos, nakita ng Diyos na si Abel, sumampalataya na mayroong Diyos at ang Diyos ang tagapagbigay ganti sa mga sa kanya ay nagsisihanap. Walang pag-aalinlangan, mga kapatid. Kay Abel, merong Diyos. Bagaman hindi niya nakita, sinampalatayanan niya na merong isang tagapagbigay ganti sa kanyang mga ginagawang kabutihan, tulad na nga po ng kanyang paghahandog sa Diyos. Ang tanong po natin ay ito, bakit nga po baga ang pananampalataya ay katunayan ng mga bagay na hindi nakita ng mata? Lalo na nga po ang Diyos, walang makakakita sa Diyos. At bakit? Bakit hindi natin makikita ang Diyos? Buksan po natin ang katunayan sa pamamagitan po ng panulat ni Apostol Juan sa kanyang aklat na Juan Kapitulo 1, versikulo 18. Tunay ba ang sinasabi ng banal na kasulatan na ang pananampalataya ang katunayan na mayroong Diyos na hindi nakikita? 1:18 ng Juan, walang tao nakakita kailanman sa Diyos. Walang tao kailanman na nakakita sa Diyos. Tunay po ba yan? Ayon nga po kay San Juan din, sino lang ang nagpapakilala na mayroong isang tunay na Diyos? Ang bugtong na anak, ituloy natin, 1:18 ng Juan. Ang bugtong na anak, sino ba ang bugtong na anak? Hindi ang ating Panginoong Jesucristo. O 3:16 ng San Juan din. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Sino nga ang bugtong na anak? Di yun pong nagkatawang tao. Ang ating Panginoong Jesucristo ibinigay nga po ng Panginoon Diyos bilang pangtubo sa atin, kaya nga po napako sa krus, nabayubay sa krus, at ang wika sa 3:16, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya. At alam natin, pag sumampalataya, babautismuhan sa Ama, Diyos, Anak, Kristo Jesus, Espiritu Santo, sa kanyang ebanghelyo, magkakaroon ng buhay na walang hanggan, ang wika ni Apostol Juan. At ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. At kung ano ay parurusa, alam natin, ang impyerno, ang dagat-dagatan, nagniningas sa apoy at asupre, ang ikalawang kamatayan. Sa 1:18, pinatunayan ni Apostol Juan, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na si Kristo Jesus po lamang, na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpapakilala sa Kanya. At dito po, nililiwanag po sa atin, makinig po tayong mabuti, ang Panginoong Jesucristo hindi po tao. Bakit po? Walang tao kailanman na nakakita sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya lamang ang nagpapakilala sa Kanya. Kung sasabihin natin na ang Kristo'y tao, magsisinungaling po ang banal na kasulatan. Bakit? Walang tao. Walang tao kailanman na nakakita sa Diyos. Kung itanong natin sa Panginoong Jesucristo, Panginoong Jesucristo, tunay ba na ikaw ay hindi nga tao? At kung hindi ka tao, sino ka? 10:33 ng San Juan, ako at ang Ama ay iisa. Napakaganda po. Napakaliwanag ng ating pag-aaral. Ang pananampalataya, katunayan na mayroong Diyos. Hindi nakita ng mata ng isang tao o ng sino mang tao, at kung hindi tayo sasampalataya mayroong isang Diyos, hindi tayo magiging kalugod-lugod sa Diyos. Hindi tatanggapin ang ating inihahandog sa ating Panginoon Diyos o ang ating mga gawang kabanalan. Ngunit si Abel sumampalataya, panatag na yung hahandugan niya ng mga bunga ng kanyang mga tupa, walang iba kung hindi ang Diyos
na tagapagbigay ganti sa lahat ng mga tao at ang wika ng Panginoong Jesucristo, ako at ang Ama ay iisa. At gaano kalaking kasalanan ang magagawa ng isang tao kung hindi niya sasampalatayanan na si Kristo, siya rin ang Diyos. Basahin po natin 8:24 at 27 sa Bibliang Ingles ng King James Version, sa aklat din po ng John. I say therefore unto thee, that you shall die in your sins. For if you believe not that I am He, you will die in your sin. Sa Tagalog, katotohanan sinasabi ko sa inyo, mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Malibang kayo'y magsisampalataya, ako nga siya. Ano ba yung tinutukoy na siya? Sa 27, they understood not, hindi nila naunawaan that He spake to them of the Father. Hindi nila naunawaan na yung sinabi ng Panginoong Jesucristo sa 1:8:24, ako nga siya, tungkol sa Ama. Kaya nga kapag hindi kayo nagsisampalataya na ang Kristo, siya rin ang Ama, patay tayo. At kung patay tayo, saan tayo itatapon? Sa impyerno. Sa kanyang ikalawang pagparito, sa dagat-dagatan, nagniningas na apoy at asupre. Kaya nga po si Abel, naghandog ng ayon sa tinatawag na ikalulugod ng Diyos. Dahil nga po sa kanyang pananampalataya. At kung bakit nga po si Cain ay hindi tinanggap, ay dito'y napakaliwanag. Ang pananampalataya ni Cain ay hindi naging kalugod-lugod sa Diyos. Una na nga lamang po, tignan ninyo, mga kapatid at mga bagulang, basahin po natin sa Genesis ang kasaysayan ni Cain at ni Abel sa kanyang kapitulo 4, sikulo 1 hanggang 8, ganito po ang sinasabi. At nakilala rin naman ng lalaki si Eva, at si naglihi at ipinanganak si Cain at sinabi, nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. At sa muli, ipinanganak ang kanyang kapatid na si Abel. Si Abel po bunso. At si Abel, tagapag-alaga ng mga tupa. Datapwat si Cain, mangbubukid ng lupa. Nang magsilaki na sila, si Abel, tagapag-alaga ng mga tupahan ng kanyang mga magulang, at si Cain naman, magbubukid, nagtatanim sa lupain. At nangyari nang lumalakad ang panahon, eto na po, yung tagpo ng may kinaalaman na sa pananampalataya, ay nagdala si Cain ng isang handog na mga bunga ng lupa sa Panginoon. Nagdala rin naman si Abel ng mga pang-anay ng kanyang kawan at ng mga taba ng mga yaon. At nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog, dadapwat hindi nilingap si Cain at ang kanyang handog. At nag-init na mainam si Cain at namanglawang kanyang mukha. At sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nag-init? Bakit namanglawang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, eto po, kunin po ninyo ang tinatawag na ginawa ng magkapatid na ito. Si Abel, naghandog ng bunga ng kanyang mga hayop, mga tupa, mga taba ng mga tupa. At si Cain, naghandog ng bunga ng kanyang mga halaman, na bunga ng kanyang lupain, mga prutas, mga gulay. Ito'y pareho nilang pinaghirapan. Ito'y pareho nilang pinaghandaan at pinagtiyagaan, pinalaki, inaruga, inalagaan, at ng mga namumunga na nga po, inihandog nila sa Panginoon. Ngunit, ano ang ipinakikilala rito sa dalawang uri ng paghahandog ng magkapatid? Nakalulugod sa Panginoon ang bunga ng mga taba ng mga tupa na inihandog ni Abel. Kaya nga, kung ikaw ay gumawa ng mabuti sa makatwid, para sa Diyos, ayaw niya ng bunga ng lupain.
At ang gusto niya, yung bunga ng mga taba ng mga tupa na inaalagaan ni Abel. At sino tayo? Sino tayo para pagsabihan natin ang Panginoon Diyos? Halimbawa, ako si Cain. Panginoon Diyos, pinaghirapan ko yan, pinagtiyagaan ko yan, para sa akin, yan ang gusto kong ialay sa iyo, yan ang gusto kong ihandog sa iyo. Andyan po ang malaking pagkakaiba. Dito'y pinatunayan, tulad ng sinasabi sa Ebreo, Kapitulo 11, versikulo 4 na siya nating pinakapaksa. Dahil sa paghahandog ng mga taba ng mga tupa na mga inaalagaan ni Abel sa Panginoon, pinatunayan niyang siya'y mayroong pananampalataya na mayroong Diyos na bagaman hindi niya nakikita, sa Diyos yaon ang kanyang ibig. At sa katunayan nga po, hanggang sa dumami na nga po ang mga Israelita, alam natin ang kasaysayan ng bansa ng Israel, nang sila nga po'y magkaroon na ng sariling bayan, lupain na binubukala ng pulot at ng gata. Alam natin ang ipinag-uutos ng Diyos, maging kay Moses, na siyang pangunahing saserdoteng itinayo ng Diyos sa kanyang bayan. Mga kapatid, ang paghahandog ng mga sinunog na mga lamang loob ng matatabang mga bulong baka, mga tupa, mga kambing, mga ibon na walang kapintasan. Nung araw pa man, ang handog na gusto ng Diyos, bunga ng mga hayop at hindi po bunga ng mga halaman. Kung yun ang gusto ng Diyos, anong magagawa natin? Kaya nga, ipagpatuloy natin sa Genesis 4:6-8, at sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nag-init? At bakit namanglaw ang iyong mukha? Dahil nga hindi tinanggap. Dahil nga rito, kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi yun ang gusto ko Ang gusto ko yung katulad ng kay Abel. Di ba ikaw mamarapatin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, nahahandusay ang kasalanan sa pintuan, at sa iyo'y pahihinuhod ang kanyang nasa, at ikaw ang papapanginoonin niya. At yao'y sinabi ni Cain sa kanyang kapatid na kay Abel, at nangyari sa inggit ni Cain, nangyari na nang sila'y nasa parang nagtindig si Cain laban kay Abel na kanyang kapatid, at siya ay kanyang pinatay. At ito nga po ang unang-unang pagkakatala ng tinatawag na murder, pagpatay ng tao sa kanyang kapatid. Mga iginagalang po namin na mga tagapakinig. Kaya naririto po ang isang napakaganda, banal at napakamalaking wika nga aral na ibig ng Panginoong Diyos na ituro po. Kumbaga maaari hindi lamang sa amin, sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung hindi ang lahat ng tao, maging anuman ang tinatawag na kanilang kinaroroon ng relihiyon, para matuto kayo at umalis kayo kung ang relihiyon na yan hindi nagtuturo ng mga katotohanan ito. Sapagkat ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Ano po ang katotohanan unang naliwanagan natin dito? Sa pananampalataya, naghandog si Abel ng handog na susunugin ng mga taba, mga minudensya, laman loob ng kanyang mga tupa. Yun gusto ng Diyos nung mga panahong iyon. Hanggang sa bansa ng Israel, hindi ang mga gulay o mga prutas ang nais ng Diyos. At kung ano yung gusto ng Diyos, kailangan siya ang masunod. Bakit? Sa Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 13, ito ang wakas ng lahat ng bagay. Ikaw ay matakot sa Diyos. Ito po ang tunay na pagkatakot sa Diyos. Sundin mo ang kanyang mga utos. Ito ang buong katungkulan ng tao. Noong panahong yaon, hanggang sa bansa ng Israel, kung magbabasa kayo ng Biblia, yun ang utos ng Diyos. Ang ihahandog ay mga wika nga, mga hayop at hindi mga gulay. Bakit nga po naging katanggap-tanggap sa Diyos ang mga handog ni Abel kaysa ang kay Cain? Gayong kapwa naman sila naghira para alagaan ang kanilang mga ihahandog. Sa Genesis 4:2 ating balikan,
At si Abel ay tagapag-alaga ng mga tupa, dadapwat si Cain mangbubukid ng lupa. Binibigyan po ng diin o ng emphasis ang pagkakaiba ng magkapatid na ito, yung isa'y pastol ng mga tupa at yung isa naman tagapag-araro ng lupain. At para po sa Diyos, talagang mabuti ang mga hayop na handog sa Kanya. Ang wika nga ng ating pag-aaral, kung ikaw nga ay gumawa ng mabuti, Genesis 4:7, di ba mamarapatin ka? Mabuti para sa Diyos. Yung mga hayop na tulad ng inihandog sa Kanya ni Abel at hindi minabuti ng Diyos ang mga gugulayin. Totoo po baga ito? Hebreo 11:6. Ano nga ang pagkakaiba ni Cain kay Abel? Tinanggap yung kay Abel at si Cain ay hindi tinanggap at dahil nga rito, sa inggit ni Cain, pinatay niya ang kanyang bunsong kapatid. Hebreo 11:6. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos, dapat sumampalataya na may Diyos, at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya ay nagsisihanap. Ito po ang malaking pagkakaiba ni Cain kay Abel. Yung si Abel, merong pananampalataya sa Diyos. Yung hindi nakita ng mata. Pinanampalatayanan niya na yaon ang kanyang paghahandugan at sinampalatayanan niya yung Diyos na yon ang magbibigay ganti sa kanya. Sa kanyang tinatawag na mga inihahandog. Siya ang gaganti, ang Diyos ang gaganti. O pagkakalooban din siya ng higit na mabubuting kaloob ng Diyos na kanyang pinaghahandugan. Samantalang si Cain, wala pong pananampalataya. Tiyak na tiyak. Bakit? Kung walang pananampalataya, Hebreo 11:6, hindi maaaring kalugod-lugod sa Diyos. At si Cain po ang nakakahalintulad ng napakaraming mga tao sa huling araw na ito. Ang wika nga po ng Apokalipsis ay sindami ng buhangin sa dagat. Ang mga taong walang tunay na pananampalataya, walang tunay na Diyos. Ayan po ang nakakahalintulad ni Cain, mga taong dumidiyo sa Diyos, nagsasabing kilala nila ang Diyos, pero sa katotohanan, sa kanilang mga puso't kalooban, walang pananampalataya na mayroong iisa at buhay na Diyos. Na Diyos na pinagtapatan at pinaglingkuran ng lalaking si Abel, kaya hindi naging katanggap-tanggap ang handog ni Cain. Bukod sa sinuway niya ang kalooban na ang gusto ng Diyos ay handog ng mga hayop, pinatay pa niya ang kanyang kapatid na nagpapakilala lamang, wala siyang takot sa Diyos. Mga ginigiliw po naming nakikinig sa ating pag-aaral na ito. At ang napakaraming mga tao ngayon, ang wika nga sa aklat ng mga awit, 115 ni Propeta David, Kapitulo 4 hanggang 8, ang mga taong kamukha ni Cain, ang kanilang mga Diyos ay mga Diyos-Diyusan, ginawa sa pilak, sa ginto, sa marmol, ginawa ng kamay ng tao. May mga mata hindi makakita, may ilong hindi makaamoy, may tenga hindi makarinig, may bibig hindi makapagsalita, may kamay at paa, hindi makatakbo, hindi makalakad, hindi makapagligtas. At ang gumagawa sa kanila at naglilingkod sa kanila, yan po ang Cain. Ang mga walang Diyos, ang mga walang pananampalataya, ang mga sumasamba sa mga larawan, sa mga nililok, walang Diyos, magiging katulad nila. Ang gumagawa sa kanila, ang naglilingkod sa kanila, sa mga Diyos-Diyusan, sa mga larawan, magiging katulad nila. May mata kayo, hindi kayo makakita. May ilong, hindi kayo makaamoy. May bibig, hindi kayo makarinig. May tenga, hindi kayo makaunawa, hindi kayo makaintindi. May kamay at paa, hindi kayo makapagliligtas. Yan po ang kahindik-hindik at siya pong katotohanan. Kaya nga mga kapatid at mga magulang, ito ibinabangon sa atin ng Diyos. At ang wika ng Panginoon Diyos sa Apokalipsis,
18:4, mangagsilabas kayo sa kanya, bayan ko. Saan kayo lalabas? Sa mga reliyon na hindi nagtuturo ng matuwid na paraan ng paglilingkod sa Diyos, hindi ipinakikilala sa inyo ang kabanalan ni Abel. Kayong lahat, puro kayo Cain. Lumabas kayo sa kanila, bayan ko. Kung merong mga tupa ng Diyos sa inyo, diyan, sa simbahang kinagisnan, sa mga iglesia, na mga nangangaral pa rin ng pagbabawal ng pagkain ng baboy, pagkain ng karne, ng wika ni Apostol Pablo, unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 1, sa mga huling araw nating ito, marami magsisitalikod sa pananampalataya. Marami nga ang hindi na kumikilala sa Diyos. Marami pa nga ang ayaw ng makinig ng mga katotohanan ito, katulad nga ng paksa natin, ang pananampalataya ni Abel. Kung bakit ang kanyang handog ay naging karapat-dapat. At ang marami po nakikinig na sa mga utos-aral ng mga demonyo. Ipagbabawal ang pag-aasawa, ipagbabawal ang pagkain sa lamangkate, at napakarami pa. Meron pa ngayong nagsisipag-utos na bautismuhan yung mga batang wala namang kasalanan. At meron pang mga iglesia ngayon na nagbibinyag ng mga aso, ng mga baboy, at meron pang mga relihiyon ngayon, pinapahintulutan, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Yan po lahat ng mga aral ng mga utos ng mga demonyo. Ngayon, malilimutan po baga ng Diyos? Huling tanong natin, malilimutan po baga ng Diyos ang mga taong nakakalugod sa Kanya, yung tumutulad kay Abel, yung mga taong sa pamamagitan ng pakikinig, tulad ng ating aralin sa Huwebes po ng linggong ito, nabubuksan ang kanilang puso, nabubuksan, naliliwanagan ang kanilang isipan, kinaaawaan sila, kinahahabagan sila ng Diyos, tinatawag sila upang sila man maging katulad ni Abel at maglingkod sa Diyos, maghandog sa Diyos ng mga tunay na handog, katanggap-tanggap sa Diyos. Malilimutan ba ng Diyos ang mga taong talagang gustong maging kalugod-lugod sa Kanya? Hayaan ninyo ang Ebreyo ang magpaliwanag sa atin ang mga salita ng Diyos. Kapitulo 11, versikulo 4, ang unang bahagi. Sa pananampalataya si Abel naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain kaysa kay Cain. Sa pamamagitan nito, ito po, sa pananampalataya si Abel naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain kaysa kay Cain. Hindi nga tinanggap si Cain Sa pamamagitan nito, alin? Yung inihandog ni Abel. Sa kanyang pananampalataya, sinaksihan sa kanya, ibig sabihin, pinatunayan sa kanya na siya isang taong matuwid, righteous, na nagpapatotoo ang Diyos mismo nagpapatunay tungkol kay Abel, tungkol sa kanyang mga kaloob. Hindi po malilimutan ng Diyos ang mga gawang kabanalan ni Abel. Hindi po malilimot ng Diyos sa huling araw na ito kung tayo'y tumulad kay Abel, kung tayo'y magkaroon ng tunay na pananampalataya, katotohanan, katunayan na may isang Diyos, na bagaman ang Diyos ay espiritu, walang laman, walang buto. Sa San Juan, Kapitulo 4, versikulo 23 at 24, at hinahanap ng Diyos ang mga tunay na mananamba sa Kanya na magsisamba sa espiritu at sa katotohanan. Pinatunayan ng lalaking si Abel sa kanyang pananampalataya, merong isang tunay na Diyos na walang pag-aalinlangan, hindi siya nagduda. Yung kanyang inihandog na bunga ng kanyang mga hayupan magiging kalugod-lugod sa kanya, at pinatunayan nga ng Diyos na siya isang taong matuwid na kalugod sa kanya ayon po sa itinuturo ng mga banal na kasulatan. At dahil dito, Ebreyo 11:4, paano pinatutunayan ng Diyos na hindi niya kalilimutan ang lalaking si Abel na gumawa ng katwiran sa kanyang banal na paningin. Sa pamamagitan nito, patay na si Abel ay nagsasalita pa. Iyan. Kaya nga po tayo,
nakikinig pa rin ng mga gawang kabanalan ni Abel. Patay na si Abel. Mga 6,000 taon na. Mahigit na, marahil. Pero hanggang ngayon, pag binubuksan ninyo ang Biblia, pag binabasa ninyo ang Genesis, pag binabasa natin ang Hebreo 11:4, hanggang ngayon nangangaral pa si Abel. Taong 2017 na po tayo ngayon. Sa pamamagitan nito, patay na si Abel, nagsasalita pa. Alam po ba ninyo ang katulad ni Abel sa huling araw nating ito? Kung paano pong ipinagtayo natin ang monumento si Dr. Jose Rizal doon sa Luneta. Kung paano may monumento si Andres Bonifacio doon sa Grace Park sa Caloocan. At ang iba't iba pang mga bayani ng lahi. Pag nakikita natin ang kanilang mga larawang ito, naaalaala natin ang kanilang mga ginawang katwiran, ang kanilang ginawang mga kabanalan. Kapag na babanggit sa atin ang pangalang Abel, patay na, nagsasalita pa si Abel. Anong ibig sabihin nito? Hindi po namamatay ang mga banal sa paningin ng Diyos. Ang kabanalan ni Abel, ang kabanalan ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Propeta David, maging ng mga apostol na namatay, nang dahil sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo, ang mga taong yan, bagaman mga patay, sila po'y nangabubuhay pa. Totoo po baga ito? Pabayaan po natin ang Panginoong Jesucristo ang sa atin ay magsalita. Lucas Kapitulo 20 at versikulo 37. Datapot tungkol sa pagbabangon ng mga patay ay ipinakikilala rin naman ni Moises sa mababang punong kahoy nang tinawag niya ang Panginoon na Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. 20:38 ng Lucas, siya nga'y hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay, sapagkat nangabubuhay sa Diyos ang lahat. Ano po ang katunayan? Si Abel dahil sa kanyang katwiran at kabanalan, sa kanyang matuwid na paraan ng paglilingkod sa Diyos na kanyang sinampalatayanan, patay na, nagsasalita pa. Gayon din, si Moises, si Abraham, si Isaac at si Jacob, ang lahat ng mga apostol, lahat ng mga propeta ng Diyos, pinatunayan ayon sa Panginoong Jesucristo, ang Diyos, hindi Diyos ng mga patay. Kaya nga sinabi ni Moses, ang pangalan ng Diyos ay Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Sapagkat ang Diyos ayon sa Panginoon, hindi Diyos ng mga patay. Diyos ng mga buhay, ng mga banal. Kaya nga ayon sa mga apostol, paano pinatutunayan na napakahalaga sa paningin ng Diyos na tayong mga tao kailangang magbanal? At kahit na tayo patay, sa Diyos, buhay pa tayo. Pilipos Kapitulo 1, versikulo 21. Sapagkat saganang akin, ang mabuhay ay si Kristo. Saganang akin, sino nagsasalita? Si Apostol Pablo. Para kay Pablo, ang mabuhay ay si Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Bakit nga tinatawag na pakinabang o profit? Nalalaman po natin, mga kapatid at mga magulang, tayo'y kanyang gawa. Nilalang kay Kristo para lumakad sa lahat ng mga mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa. Efeso 2:10, upang siya nating lakaran. At kapag hindi tayo nakatugon sa kadahilanan ng pagkalalang sa atin, iba ang pinaglingkuran natin, hindi ang Panginoong Jesucristo. Namatay tayong Katoliko, namatay tayong Protestante, namatay tayong Iglesia ni Kristong tao, namatay tayo sa iba't ibang relihiyon na hindi kay Kristo Jesus. Kalugihan, malulugi ang Panginoon Diyos. Pero kapag namatay tayo sa ating Panginoong Jesucristo, ang wika ni Apostol Pablo, ang mabuhay si Kristo at mamatay pakinabang. Ang ibig sabihin, kahit mamatay tayo, buhay pa tayo sa Diyos. Bakit nga po? Romanos 8:1. There is therefore no more condemnation to those that are in Christ Jesus.
Ngayon ngay wala ng ano pa mang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Hindi na itatapon sa kamatayan. Wala nang hatol, wala nang impyerno. Mamatay man tayo. Nakatitiyak tayong bubuhayin tayo sa ikalawang pagparito. Sino ba nangamatay kay Kristo? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Unang Tesalonica 2:14. Ang iglesyang binayaran ng Panginoong Jesucristo ayon sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 20, versikulo 28, iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus. Paano pinatutunayan ni Apostol Pablo na kapag tayo'y nagpabautismo, naging bahagi ng iglesia ng Diyos na katawan ni Kristo, na ito ang kanyang ililigtas, na narito ang katubusan, kapatawaran ng ating mga kasalanan, na dito dapat tayong maghahandog sa Diyos ng mga handog na katulad ng mga banal na handog na inihandog ni Abel, na ito ang kanyang pananampalataya, na ito rin ang ating sinasampalatayanan, na mayroong iisa at buhay na Diyos, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang mabuhay ay si Kristo. Sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang mamatay ay pakinabang, na hindi tayo mamamatay sa paningin ng Panginoon. At kung mamatay man tayo, anong gagawin niya sa atin? Unang Tesalonica 4:16-17, huling talata. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa mga langit. May isang sigaw, may tinig ng arkanghel, may pakakak ng Diyos. Ang nangamatay kay Kristo, sino ba ang nangamatay kay Kristo? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Hindi po Iglesia Apostolika, Katolika, Romana, hindi po Del Septimo Dia alias Sabadista, hindi po Iglesia ni Kristong Tao, hindi po Pentecostal, Metodista, Protestante, hindi po. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Unang mabubuhay na maguli. At sa 4:17 at 18, kung magkagayon tayong nangabubuhay, kung buhay pa tayo sa ikalawang pagparito, na nangatitira, aagawing kasama nila tayo sa mga alapaap upang salubugin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Amen. There is therefore no more condemnation to those that are in Christ Jesus. Bakit nga po? Pag naririto na tayo kay Kristo Jesus, sa kanyang iglesia, sa kanyang katawan, wala na tayong hatol, hindi na tayo itatapon sa impyerno. Who walketh not in the flesh, hindi na lumalakad sa laman. Alam natin kung anong laman, gawa ng laman. Galatia, Kapitulo 5, versikulo 19 hanggang 21, lahat ng gawa ng laman. Muna na nga ang tinatawag na maling pananampalataya. Napakasama po niyan. Hindi tayo magmamana ng buhay na walang hanggan kahit na nagpabautismo tayo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, pero nambababae pa rin tayo at nakikipiesta-piesta pa rin tayo, nakikipasko-pasko pa rin tayo, nakikihalo-bilo pa rin tayo sa mga gawang Katoliko, gawang pagano, gawa ng mga iglesia ng tao. There is therefore no more condemnation to those that are in Christ Jesus, who walketh not in the flesh, but walk in the Spirit. Lumalakad na sa Espiritu. Ano ba Espiritu? Ang salita na sa inyo aking sinasalita, pawang Espiritu at pawang buhay. San Juan 6:63 na kung liliwanagin, wala nang ano pa mang hatol sa mga nasa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na lumalakad na't nabubuhay sa mga kautusan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang napakinggan natin, napakagandang aralin na itinuro sa atin ng Diyos. Hebreo 11:4, sa pananampalataya si Abel naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain kaysa kay Cain. Sa pamamagitan nito'y sinaksihan sa kanyang siya'y matuwid, na nagpapatotoo ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob. Sa pamamagitan nito, patay na si Abel ay nagsasalita pa. Ipinakilala sa atin, mga kapatid,
ang tinatawag na pananampalataya. Ang pananampalataya na bagaman hindi tayo nakakita, hindi natin na kitang personal o materya ang Diyos, walang larawan, walang anyo. Ngunit sumampalataya tayong mayroong isang nag-iisa buhay na Diyos na magbibigay sa atin ng ganti. Yun ang Diyos ni Abel. Yun ang Diyos ni Moises. Yun ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Diyos ng mga buhay. At sa huling araw na ito, hindi na po kailangang tumulad pa tayo sa paghahandog na ginawa ni na Abel noong araw at ng bansa ng Israel. Talagang nagpapatay pa ng bulong baka, nagpapatay ng malilinis na tupa, kalapating walang kapintasan, at nagbubudbud pa o nagwiwisik pa ng dugo ng mga hayop ang mga saserdote noong araw para sila'y malinis. Ngunit binago na po yun, kaya nga po nagkaroon ng tinatawag na isang bago at buhay na daan. Hebreo Kapitulo 10, 19 hanggang 21, sa pamamagitan po ng isang bago at buhay na daan. Wala na po yung mga ritual, inalis na po yung pagpapatay ng mga hayop, inalis na po ang pangingili ng araw ng Sabat, inalis na po ang pagbibigay ng ikapo, puro kapaimbabawan po lahat yan. Basahin po ninyo, Propeta Isaias, Kapitulo 1, versikulo 13. Ayaw na ng Diyos niyan, isang bagong tipan. Minsan na lang inihandog ng Panginoon ang kanyang dugo, ang kanyang katawan sa bundok ng Kalbaryo. Pagkatapos po noon, wala na yan. Kaya yung mga iglesia dyan, araw-araw kumakain pa rin ng laman ika ni Kristo, umiinom pa rin ng dugo ng Diyos, minsan lang po inihandog ang katawan. Kayong iglesyang kinagisnan, araw-araw pinapako ninyo sa krus ang Panginoong Jesucristo. Mga kapatid at mga magulang. Wala na po yan. Ito po ang itinuro sa atin ng Diyos. Ito po, nawa ang kanyang ibasbas, ibendisyon, liwanagin sa ating mga kaluluwa. At sana'y magsama-sama po tayo sa daang ito ng katotohanan at buhay. Sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magsama-sama tayo. Magsipaghandog tayo ng lahat ng gawang kabanalan. Ang wika ng Panginoon, magsiparito kayo sa akin na nangapapagal, pasanin ninyo ang aking pamatok, mag-aral kayo sa akin, magaang ang aking pamatok. Wala pong sapilitan. Wala pong sapilitang ikapo. Malalaking abulo yan. Hindi po tayo pipilitin. Ang lahat po yan kapaimbabawan. Lumapit tayo sa Kanya. Magkusang loob tayo. Maglingkod sa Kanya. At tayo po ay Kanyang ibabangon sa ikalawang pagparito. Tayo po, hanggang ngayon, sumampalataya tayo. Kung mananatili tayong tapat sa paglilingkod sa Kanya, tayo'y mananatiling buhay sa Kanyang paningin, katulad ni Abel. Bagaman mga patay na tayo, katulad ni Abel, kung tayo gumawa ng kabanalan, nagsasalita pa ang ating mga kaluluwa. Ito nawa ipagpala. Ito nawa ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpakai kailanman. Amen. At ngayon po ay tanggapin po nating lahat ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa Huwebes po ng gabing ito, sa lahat ng ating sariling mga kabyak ng puso, sa lahat ng ating sariling mga anak, mga manugang, mga pokasang bahay at kamag-anakan sa laman, sa lahat ng ating mga kaibigan, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, sa paghanap natin ng kakainin sa araw-araw, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakai kailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin mga kapatid, purihin
ang pangalan ng Panginoong Hesus Kristo hanggang sa darating na linggo kung tayo po ay binubuhay pa. Salamat po sa inyong lahat.